Salen de Leon, commencement speaker sa ika-85 na commencement exercises ng Mabini Colleges. Nagsilbing panauhing tagapagsalita si Evelyn Salen de Leon, CPA at tumatayong Pangulo ng Mabini Colleges General Alumni Association sa ginanap na ika-85 na commencement exercises ng Mabini Colleges. Dinaluhan ang pagtitipon ng mga administrador ng paaralan, panauhin, mga magulang at mga nagsipagtapos mula sa 5 departamento ng institusyon. Sa kanyang talumpati, binagyang diin ni De Leon ang kahalagahan ng pagtatapos bilang panimula ng panibagong yugto sa buhay ng mga mag-aaral. Ayon sa kanya, ang edukasyong nakamit ng mga nagsipagtapos ay hindi lamang nagturo ng kaalaman at kasanayan, kundi humubog din ng mga mapanuri, mahabagin at makabagong mamamayan na handang harapin ang mga hamon ng makabagong panahon. Your journey through higher education has not only equipped you with knowledge and skills, but also shaped you into compassionate, critical thinkers and innovative problem solvers. You have grown into individuals who are poised to make a meaningful impact in the world, the future-ready professional of the 21st century. Ibinahagi rin ni De Leon ang kanyang personal na karanasan bilang bahagi ng baby boomer generation, kung saan pangunahing itinuturo umano noon ang kahalagahan ng pagsusumikap at patuloy na pag-aaral bilang daan tungo sa tagumpay. During our generation, we are the baby boomers. During our baby boomers time, our elders always advise us that education is our road to success. Kaya't maraming mga kabataan sa amin, aral na lang kami ng aral at nasusunog ng kilay. They always say that hard work to achieve success. And what you know is more important than who you know. Yun po ang mga narinig namin noon sa aming mga magulang, sa aming mga elders, sa aming mga mentors. For myself, sinunod ko lahat yan. Study continuously, work very, very hard, acquire know-how through various seminars and develop skills. I believe then that after graduation, if you have this formula, success is already at your fingertips. Abot kamay na ang pangarap. Abot kamay na ang tagumpay. Parang ganon, nararamdaman after graduation. Subalit ayon sa kanya, napagtanto niya kalaunan na bukod sa talino at sipag ay mahalaga rin ang pagbuo ng tamang koneksyon, pakikipagtulungan at ang kakayahang magtrabaho ng matalino. But as I age, that the road to success is rough and narrow. Mahirap abot ang goals kung ang sinusunod lamang ay ang sinabing formula for success. Ito ba ng diploma? Itong diploma natin sa college ay panimula lamang. Yes, indeed. This helps a lot, especially if you are in the job market. You don't need to work hard. Ito yung na-realize ko. You don't need to work hard alone. But you need to surround yourself with good and best people. You need peers, advisors, collaborators, and connections. Meaning that you need who you know. Sabi kasi, hindi importante masyado yung who you know. Ang importante what you know. Pero pala, sa katotohanan, kailangan yung who you know. That is the aspect na importante to make your life and work much easier. You don't need to work very hard, but you should learn to work smart.
smart. Binanggit ni De Leon na sa kasalukuyang panahon kung saan malawak ang access sa teknolohiya at impormasyon ay mas mainam na magtrabaho ng masinop kaysa pahirapan ang sarili. Ayon sa kanya, ang tamang pag-uugali, pananaw sa buhay at work-life balance ay may malaking papel sa tagumpay ng isang individual. Bakit pahirapan mo ang iyong sarili kung may mga pwede namang magpadali sa trabahong ginagawa mo? Baka yung timetable goals mo 10 years, kaya mo namang kunin in at least 2 years only. Especially at the present time. So ngayon, where everything is almost just a click away. Very fast. There is a saying that your attitude determines your altitude. So you need the best mindset and work-life balance. Because if you don't, may iwan ka. Aniya, marami ang matatalino at masisipag ngunit hindi umaasenso, habang may ilan namang hindi nakapagtapos sa pag-aaral ngunit nagiging matagumpay sa larangan ng negosyo at propesyon. Bakit nga ba maraming matatalino at graduate ng magagaling na institutions, pero bakit hindi nagsasucceed sa kanilang mga careers? Bakit may sobrang masisipag, matiyaga, pero hindi nagiging mayaman? At bakit may mga school dropout, pero naging successful? Your diploma and the learnings you gained in college will only get you somewhere. But it is your attitude and mindset that will propel you further. Bilang payo sa mga nagtapos, hinikayat niya ang mga ito na mangarap ng malaki ngunit manatiling realistiko. Itaguyod ang kanilang passion, subalit maging bukas sa bagong karanasan at lumikha ng koneksyon sa halip na hadlang. Ipinunto rin niya na sa gitna ng mga hindi tiyak na pagkakataon, mahalagang alalahanin ang mga aral at karanasang nakuha habang nasa loob ng paaralan. I offer you these words that may help you balance your ambitions and aspirations. One is to dream big, but stay grounded in reality. Pursue your passions, but remain open to new experiences. Build bridges, not walls. When faced with uncertainty, draw upon the wisdom of your mentors, peers, and the lessons you've learned within these walls. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binati ni De Leon ang mga graduates mula sa College of Business Administration and Accountancy, College of Liberal Arts, College of Computer Studies, College of Criminal Justice Education, at Technical Education and Training Development. In closing, my friends, graduates, again, I want to express my heartfelt congratulations to the graduating class of 2025 from the College of Business Administration and Accountancy, College of Liberal Arts, College of Computer Studies, College of Criminal Justice Education, and Technical Education and Training Development. Ipinaabot niya ang kanyang mahangarin na maging tagumpay at makabuluhan ang mga susunod na landasin sa buhay ng mga nagsipagtapos. May your future be bright, your endeavors be fruitful, and your impact be profound. Sana kahit paano I have imparted my insights para po sa mga ating mga bagong graduates. Mabuhay kayo! Congratulations! Thank you! Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.